araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bali, may gagawin tayo ngayon na isang TV, 16 inches. Nova yung kanyang brand. So, ang problema niya ay wala siyang power. So, ayan. Kahit nakasaksak siya at i-on mo, ayan, wala pa rin siyang lumalabas na indicator. So, dead set siya. Wala siyang power. So, ang gawin natin, habang nakasaksak yung ating adapter, sukatin natin kung may power na lumalabas sa kanya. So, ayan, para malaman natin kung sa adapter ba nagkaroon ng problema o sa mismong TV. So, ayan, tingnan natin. So, ayan, 0 volts yung lumalabas doon sa ating sa ating adapter. So, ibig sabihin, ang may problema sa ating unit ay yung ating adapter. So, ang gagawin natin, bubuksan natin yung adapter para malaman natin kung ano ang nangyari sa kanya at bakit wala lumalabas na power sa kanyang adapter. So, buksan natin yan. Bali, tinanggal lang natin yung saksak para safety yung ating pagbubukas. So, ayan. Bali, ang output nitong power supply na to ay 12 volts. Tapos 220 yung kanyang supply. So ayan, nabuksan na natin. Ito na kaagad yung bumungad sa atin. Sabog yung isang capacitor, yung filter capacitor. So ayan, tanggalin lang natin sa kaha niya. Ayan, sabog na sabog talaga yung yung main filter capacitor. Bali 33 volts. 33 microfarad, 400 volts. So, ayan yung niya, yung output niya. Bali, 12 volts DC. So, ayan, subukan natin kung kaya pang i-repair ito. Kasi sa mga ganitong history, kapag pumutok ang capacitor, so, malaki ang damage na iiwan yan. So, ayan yung capacitor, kita nyo naman, labas na yung kanyang laman loob. Ayan. So, ibig sabihin, sumabog talaga yan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng problema yan nung isinaksak yan. So, ayan. Pag ganyan ang naging resulta ng nangyaring pagsabog dyan, malamang maraming yan. Maraming dinamay na pyesa yan. Dapat kung nagkaroon man lang siya ng shorted, dapat ang unang puputok dyan ay yung ating fuse. So, sa nangyari dito, siguro naunang sumabog yung capacitor bago yung fuse. Pero putok din yung fuse niya. So, ayan. Testerin lang natin yung mga diode. Ayan, para malaman natin kung ilan yung naging yung naging problema. So, ayan. Tanggalin lang natin yung hinang ng ating MOSFET para ma-test natin kung shorted din siya. So, ayan. Tanggalin lang natin hinang. Ayan. Pag natanggal natin yan, saka natin i-test yung ibang pyesa para malaman natin kung ilang pyesa yung nasira sa kanya. Ayan. Tapos, testerin natin. Ayan. Shorted din yung niya, yung MOSFET. So, ang hirap pa naman maghanap ng ganitong MOSFET. Kaya ang gagawin natin, hanap na lang tayo ng ibang power supply. So, subukan natin gamitin itong power supply ng CPU, ng computer, ng ating desktop o PC. So, i-convert na lang natin yan sa adapter. Gagawin natin adapter yan para dito sa ating TV. So, i-convert lang natin. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin na natin yung maraming wire. So, magtitira lang tayo ng bali 3 wire o 2 para ma-convert natin. So, ang power supply na ito ay isang 2-rated na power supply ng computer. So, yan ang gagamitin natin para
ma-power on natin yung TV para malaman natin kung may damage din yung ating TV. Ayan, tanggalin lang natin yung mga alikabok, yung mga dumi-dumi sa loob. Tapos i-convert natin yung power supply. Bali, kunin lang natin yung positive 12 volts. Bali, dalawa yung 12 volts dyan. 12 volts dyan, yung isa positive 12 volts at yung isa naman negative 12 volts. So, kailangan lang natin yung positive 12 volts. Tapos, kuha na lang tayo ng ground. So, ayan, linisin lang natin. Tapos, tanggalin natin yung mga wire na existing wire, yung mga 3 volts, 5 volts, saka yung mga negative 5 volts, negative 3 volts. Tanggalin na natin lahat yan. So, mag-iwan lang tayo ng mga 2-3 wire. Isang negative, saka yung para sa PS on. So, ang pagko-convert niyan, para mapa-andar natin, hanapin lang natin yung PS on, yung kulay green na wire. Tapos, idugtong natin yan doon sa ating ground. Tapos, pag nadugtong natin yan, aandar na yung ating power supply. So, saka naman tayo hahanap ng 12 volts. So, ang 12 volts dyan, yung kulay yellow, positive 12 volts. So, ayan. Ihinang lang natin yung ating PS on. Tapos, naka-ground dyan, dun sa ating power supply. So, ayan. Bali, nahinang na natin. Tapos, tanggalin natin yung mga wire na iba. Tapos, kuha lang tayo ng isang wire, yung para dun sa ating 12 volts. Yung kulay yellow na to. Ayan. Tapos, ikabit natin dun sa niya. Dun sa 12 volts. Tapos yan, ihinang lang natin yan. Yan, bali tinanggal na natin yung mga maraming wire kasi sagaba lang yan. Yan. Ihinang natin. So, kung bago nga pala kayo sa aking channel at napadaan lang kayo, bali subscribe nyo naman yung channel ko at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. At comment na rin kayo at i-share nyo yung video na to kung nagustuhan nyo. At para mapanood rin ng iba, i-share nyo na rin para magkaroon din sila ng idea sa mga ganitong pagre-repair ng mga bagay-bagay at ma-share din nila sa iba. So, ayan, bali nakabit na natin yung 12 volts. Ang gagawin natin, i-testingin naman natin yan. So, ayan, gamit tayo ng tester para malaman natin kung pasok ba sa 12 volts yung nakuha natin. So, ayan, gamit tayo ng tester. Tapos, ilagay natin yung test probe doon sa negative and positive niya. Tapos, isaksak natin. Ayan, ilagay lang natin yung positive doon sa ating positive na test probe. So, ayan, nakalagay na siya. Tapos, isaksak natin. So, ayan, saksak natin para malaman natin. So, ayan, tingnan natin doon sa ating tester kung papalaw siya sa 12 volts. Ayan, i-on lang natin. So, ayan, bali 11.81. Bali pumapalo siya ng 11.83, 81, 83. So, ayan, pasok siya. So, ibig sabihin, okay siya. Tapos, i-on natin. Subukan nating isaksak doon sa ating, doon sa ating TV. Ikabit lang natin yung pinaka-plug para doon sa ating TV. Tapos, buksan natin. So, ayan, isaksak natin. Ayan, may power na siya. So, ibig sabihin, kaya nung ating power supply. So, ayan, i-on na natin. Ayan, nagkaroon na siya ng display. Ayan,
okay na siya. So, ayan. Ibig sabihin, pwede yung ating power supply. So, nakuha lang naman natin doon sa ating power supply ay 2 ampere na supply. Bali, yung power supply na yan, 400 watts yung ating power supply na true rated power supply. So, ayan. Ang gawin natin, bali, assemble na natin yan. Lagyan na natin ng takip. At pagkatapos natin lagyan ng takip yan, ang gagawin natin ay i-testing na natin ng may video yung ating TV para ma-testing na rin natin ng medyo matagal-tagal para malaman natin kung umiinit ba yung ating power supply o yung ating TV. So, kayang-kaya naman yan ang power supply na yan kasi mababa lang din naman yung power supply na sira. So, ayan. Lagyan lang natin ng mga tornilyo. Bali, pag-usapan namin ng may-ari na ito na lang yung papalit nating power supply kasi kung yung power supply na pinapa-repair niya yung kanina, ang ating gagastusan medyo malaki-laki pa yung gagastusin natin. So, may luma akong power supply na nasira din yan dati, ni-repair ko lang din. So, yan na lang yung ating gagamitin. So, ayan, testingin natin. Tapos, isaksak natin yung ating power supply. At isaksak muna natin yung ating adapter doon sa ating TV. Ayan. Tapos, isaksak natin yung power cord doon sa ating outlet. Tapos, buksan natin yung switch doon sa power supply. So, ayan. Meron na siyang indicator na kulay pula. Tapos, pindutin lang natin yung power on doon sa likod ng TV. So, ayan. Pindutin natin. So, ayan. Nagkulay blue na siya. Ibig sabihin, kakaroon na siya ng display. So, ayan. Bali, Nova yung ating TV, yung brand ng TV na ating gagawin. So, bali, lagyan natin ng cable. So, ayan, okay na siya. So, bali, matutuwa na yung may-ari nito. So, ayan. Malinaw pa naman siya. So, akala natin talagang sa TV na mismo yung sira. So, buti na lang, meron pa tayong extra power supply. So, ayan, okay na siya. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video yung ina-upload ko. At i-share nyo na rin para may matutunan din yung iba at magkaroon din sila ng idea sa mga pagre-repair tulad ng mga ganitong bagay. Yun lang at maraming salamat.